Nasa ospital ako, kailangan kong operasyon. Kung kailangan mo ng operasyon, maghanap ka ng doktor. Hindi naman ako doktor. Nasa meeting ako. Huwag kang tumawag kung walang importante. Pero, kailangan ng pirma ng family para sa operasyon. Pumirma ka na lang sa sarili mo. Sasabihin ko ulit, habang nasa meeting, huwag kang tumawag sa akin. Itatanggal ko na. Hello? Family ba to? Grabe, wala pa akong nakitang ganito ka-cold na family. Miss Chen, subukan mo na lang tawagan ang ibang family mo. Lanlan, ang anak ko. Ma, Family, mabilis kayong pumirma. Ihanda na ang operasyon. Laban lang, anak. Lanlan, Miss Chen, sa tingin ko, yung fiance mo, huwag mo na ring pakasalan. Nagga-opera ka na nga, hindi pa rin siya nagpakita. Kung pakakasalan mo yan, ano pa ang asahan mo sa kanya? ang magiging manugang ko ay isang executive. Abala talaga siya. Ang mga lalaking walang kakayahan, sila lang ang laging nakabuntot sa asawa nila. Anak, huwag kang makinig sa pinagsasabi ng news na yan. Sinasabi ko sa'yo, ang lalaki, sa edad na 30, ang bulaklak pa rin. Pero ang babae, sa edad na 30, mahirap na. Kung iwan ka ni GZ mo, makakahanap siya ng iba agad, mga nasa 20s. Kung mawala sa'yo si GZ mo, wala nang kukuha sa'yo. Makakahanap ka pa ba ng mas mahusay pa kay GZ mo? Saan ka pupunta? Hindi ba pwedeng pagsabihan ka ng nanay mo? Hay nako, Sa susunod, huwag ka nang inom ng malamig. Opo, Kuya G. Pinag-alala ko po kayo buong gabi. Paumanhin po. Baliw na bata. Bakit ka nagsasorry sa akin? Tara na. Jizzy mo. Ito ba ang sinasabi mo? May meeting. Chen Silan. Maging girlfriend ko, please. Pangako, habang buhay, alagaan kita. Gagawin kitang kinakamasayang babae sa mundo. Pumayag si Chen Silan. Ang 7 taon nating relasyon. Sa huli, nauwi lang sa wala. Director Du, napag-isipan ko na. Pumapayag akong lumipat mula sa Yongcheng at magtrabaho sa overseas branch. Pagkatapos kong mag-turnover ang trabaho, kapag pumirma na si GZ mo, tapos na talaga tayo. Kuya Zimo, pagod ka sa overtime. Pinagluto kita ng isang mangkok na healthy soup. Inumin mo habang mainit pa. Maliligo muna ako. Pero, pagkatapos mong maligo, lalamig na ang sabaw. Kung lumamig, initin uli. Dati, pag uwi ko galing overtime, lagi akong pinaghahanda ni Chen Silan ng healthy soup. Anong nangyayari ngayon? Sinasabi ko sa'yo na uminom ka na maraming tubig, pero hindi ka nakikinig. Ayan, may kidney stones ka na tuloy. Dermos, tandaan, gamitin mo yan. Alam mo ba ang kidney ko? Ang bidding ng kumpanya ay nasa huling critical na sandali. Sobrang busi ko. Pwede mo ba akong intindihin kahit kaunti? Alam ko na. Ayoko namang ang maliit na bagay na to ay makaapekto sa relasyon natin. Maliit na bagay? Ang 7 taon nating relasyon. Tapos ako, nagkasakit at kailangan ng operasyon. Maliit na bagay lang sa'yo?
Hindi ako kailaman nagsusuot ng ganitong klaseng panty. At hindi ko rin iniiwan ang mga underwear ko sa sala. Handa na ba ang almusal? Malapit na. Seg. Jacke. Saan ka galing? Ang lakas ng ulan. Surprise. Baliw ka ba? Ang lakas ng ulan tapos lumabas ka para bilhan ako ng kintuan? Gusto mo, kahit umulan ng yelo, bibilhan kita. Ito, hindi para sa'yo. Para kay Manman to. Kung gusto mo, ikaw ang bumili. Ilang araw na niya kasing binabanggit. Binilhan kita ng isang supot ng mangga. Hawakan mo. Itong taon na tayong magkasintahan. Hindi mo ba alam na allergic ako sa mangga? Chen Silan, ang aga-aga pa, bakit ka ba nagwawala ng walang dahilan? Huwag kang gumawa ng gulo. Kung ayaw mong kumain, wag. Jizzy mo. Mamaya pag nakita mo si Yao Man, ibalik mo sa kanya to. Silan, nagkakamali ka lang. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Sabihin mo kay Yao Man, sa susunod na bumisita siya sa bahay ng iba. Huwag na siyang maging makakalimutin. Sige, alam ko na. Silan, mamaya sa trabaho. Huwag ka nang magsubway. Ihahatid na kita. Ihahatid mo ako? Kuya Zimo, dumating ka na rin. Ang tagal kitang hinintay, kuya. Zimo siya ba si? Siya si Manman. Bagong recruit sa kumpanya namin. Bagong graduate pa lang ang dalaga. Wala pa siyang sasakyan. Ihahatid ko lang siya. Silan, mag-taxi ka na lang kauwi mamaya. Tara na. Kahit umulan, hindi mo ako hinahatid. Ngayon lang to nangyari. May emergency sa kumpanya. Sa susunod na lang. Kaninang umaga, nakita ko si Director G at Yao Man na sabay bumabang sa sakyan. Pinaghandaan pa nga siya ni Director Jing almusal. Nakita ko rin sila kagabi, sabay umuwi galing trabaho. Talaga bang iniwan na ni Director G si Ate at Silan para kay Yao Man? Naman! Si Yao Man, araw-araw na lang tuwing lunch break, nasa opisina ni Director G. Jizzy mo. Ito ba yung sinasabi mong emergency? Kawawa naman si Etelan. Sabay silang pumasok sa kumpanya pagkatapos ng graduation. Ibinigay ni Etelan ang lahat ng achievements kay Director G, kaya siya nasa posisyon niya ngayon. Narinig ko na dati, gustong headquarters na gawing general manager si Ate at Silan. Huwag na, huwag na. Huwag na, huwag na. Folder, Director Chen. Folder. Director Chen. Folder. Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Jizzy mo. Dapat matapos na ang 7 taon ng pagsasama. Ikaw ang naging general manager, dapat ako ang magse-celebrate para sa'yo. Bakit ikaw pa ang nagbigay sa akin? Nagbibigay ng bulaklak. Chen Silan. Kung wala ka, hindi ako makakarating sa puntong ito. Chen Silan. Salamat. Dahil handa kang ibigay ang iyong benta sa akin. Salamat. Dahil handa kang maging babae sa likod ko. Chen Silan. Salamat sa patuloy mong pagiging kasama ko. Kapag nakuha ko na ang pinakamalaking bid at ang benta ng branch office ay naging number 1, papalitan ko ito ng totoong brilyante.
Formal kitang yayayain magpakasal. Sana ang araw na iyon ay dumating ng mas maaga. Halika. Isusuot ko ito sa iyo. Dati, pinapangarap ko na maging number 1 ang benta ng kumpanya. Ngayon, ang benta ng kumpanya ay malapit ng maging number 1. Pero kami ni Gizimo, hindi na kami makakabalik. Anong nangyayari? Si Chen Silan, lagi niyang sinasagot agad ang mga mensahe ko. 2 minuto na, pero wala pa ring sagot. Baka galit pa rin siya sa nangyari kaninang umaga. Sa susunod na linggo, pupunta ako sa Shanghai para sa Business Trip. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Huwag ka nang mag-abala. Wala akong kailangan. Dahil lang sa prutas na binili ko kaninang umaga, hindi mo nagustuhan. Kaya ka naggatampo hanggang ngayon. Alam mo na ayaw ko sa mga babaeng gumagawa ng problema. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Chen Silan, huwag kang sumobra. Director J, opisina ito. Kung may trabaho, pag-usapan ng trabaho. Kung wala, huwag mong guluhin ang trabaho ko. Nag-text ako sa'yo, hindi mo nakita, di ba? Silan, maghanda ka ng baon para sa akin. Maghanda ka ng baon para sa akin. Itong taon kaming magkasintahan ni Gizimo. Pinakagusto niya ang baon na luto ko. Ano ang kakainin natin ngayong gabi? AMM sweet and sour pork ribs, oyster sauce lettuce, garlic vermicelli shrimp, kumusta? Ang galing magluto ni Silan, pinataba niya ako. Basta gusto mo. Basta luto mo, gusto ko lahat. Silan, mahina ang tiyan ni Manman. Ayaw kong kumain siya ng take out. Hindi masyadong malinis. Director G, ikaw na lang ang mag-order. Ayan, yan na lang. Ang pagluluto na pinaghirapan kong matutunan, ngayon ay naging kasangkapan mo para suyuin ang bago mong kasintahan. Ituring mo na lang ang hapagkainang ito na huling paalam natin. Ihatid mo sa office mo bago maghapunan. Sa alas 6 na lang. Baka magutom siya kung maghuli pa. Ay, nga pala. Ite-transfer ko sa iyo ang bayad sa pagkain. Hindi naman masyadong mahal ang isang hapunan. Ako na ang magbabayad ng pagkain. Eto, Kuya Zimo. Kuya Zimo. Ang gutom ko na naman. Yung masarap na hapunan na sinabi mo. Luto na ba? nagluluto si Chen Silan. Sisiguraduhin kong makakain ka bago mag-alas 6. Talaga? Ang saya naman. Narinig ko na noon pa na magaling magluto si Etet Silan. Ang swerte ko naman at makakain. Chen Kilan kahit gaano pa kasarap, ano naman ang kwenta? Para sa akin pa rin yan. Kuya Zimo, tara na. Etet Silan, narinig ko na lahat ng pagkain ito ay ikaw mismo ang nagluto para sa akin. Ang galing mo naman. Hindi katulad ko na magulo at walang alam. Kaya Kuya Zimo na ang laging nagpapakain sa akin. Pakulo ng instant noodles pa lang, hindi ko alam. Sana ay masaya ka sa pagkain. Anong nangyayari? Hindi nagalit si Ken Kilan? Kuya Zimo, gutom ka na rin siguro, di ba? Director J, may urgent document po ako. Kailangan niyo pong pirmahan. Kain pa ng isa. Masarap ba? MMM. Sige, kumain na lang kayo. Aalis na ako. Inayagan ba kitang umalis? Etet Silan. Pamilyar ang bato sa pulso mo. Naalala ko na. Nakita ko ang eksaktong kapareho nito sa basurahan namin noong isang araw. Eksaktong kapareho? Ito ba yan? Ako mismo ang nagpakinis nito. Tig-isa tayo. Batong bituin. Kamay. Isusuot natin yan. Hindi tayo maghiwalay habang buhay. Sige na. Pahalagahan ko talaga ito. Hindi ko ito alisin habang buhay. Normal lang. Matagal na niyang nakalimutan ng mga pangako niya. Karaniwan lang ang mga batong yan sa dalampasigan. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo.
Director Chen, bakit po kayo nandito? Para ayusin ang transfer ko. Transfer. Hindi po yan pwede. Kayo po ang pangunahing lakas ng kumpanya. Paano po kayo magta-transfer? Bukod pa rito, ngayong gabi ay ang celebration ng ating kumpanya para sa pinakamataas na benta. Lahat ay naghihintay sa iyo, Director Jai. Kung malalaman ni Director G na inasikaso ko ang transfer mo, lagot ako. Hindi talaga. Dati akala ko rin ay hindi ako mapapalitan. Pero napatunayan na lahat ng ito ay guni-guni ko lang. Buksan mo. Ang perma ni Director Jai. Ito ba talaga ang gusto ni Director Jai? Kailangan ko pang humabol sa flight. Ikaw na ang bahala sa iba. Ay, maligayang pagdating sa inyong lahat sa Shajian Group Celebration. Naniniwala akong alam ninyong lahat na ang performance ng Yuncheng Shajian Group ay dahil kina Director G at Director Chen. Sila ang nagtatag nito. Ngayon, ang Yuncheng Shajian Group ang nangunguna sa performance ranking ng Shajian Group. Ito ay hindi lamang tagumpay sa negosyo, kundi bunga rin ng kanilang pag-ibig. Ngayon, salubungin natin sina Director G at Director Chen. Director Chen. Nasaan si Director Chen? Director Chen, umakyat ka na sa entablado at batiin ang lahat. Hindi kaya si Etexilan ay dahil sa, hindi ba siya pupunta sa nangyari kahapon? Impossible. Itong kaon niyang hinintay ang sandaling ito. Imposibleng hindi siya pupunta. Director G. Si Director Chen po. Alam mo kung nasaan si Chen Silan. Puntahan mo siya agad. Huwag mong ipagpaliban ang celebration ng kumpanya. Hindi po, Director G. Na-transfer na po si Director Chen. Anong sabi mo? Wala akong pahintulot. Sino ang naglakas loob na aprobahan yan? Hindi ba't yan ang gusto nyo? Aprobado, petsa ng pagkabisa. Impormasyon sa bagong posisyon. Petsa ng pagkabisa. Impormasyon sa bagong posisyon. Director G, meron po akong urgent document na kailangan ninyong pirmahan. Kain ka pang isa. Masarap ba? Ma'am. Kanselado ang celebration. Kuya Zimo. Ah. Bilisan mo. Bilisan mo. Hello. Sabihin mo na. Director G. Ang flight po ni Director Chen ay sa kalahating oras na lang. Alis na. Alam ko na. Chen Silan. Hindi kita papayagang umalis. Maghiwalay na tayo. Yuncheng Shajian Group Victory Celebration General Manager G. Zimo bigla ang umalis dahil sa problema sa relasyon. Ang planong bidding ay pansamantalang ipinagpaliban. Gizzy mo. Ang problema mo sa relasyon kaya umanman, kailangan ba talagang mag-away kayo sa araw ng bidding ng kumpanya? Itong taon na ang nakalipas, dahil mahal kita, tinalikuran ko ang pagkakataong pumunta sa headquarters at pumunta ako sa Yuncheng. Ngayon, dahil sa'yo, pinili kong umalis. Alam na, Gizzy mo. Gizzy mo. Nasaan si Silan? Bakit hindi siya? May sakit ka ba? Kung hindi ka sasakay, huwag mo akong abalahin sa pagboarding.
Silan. Salamat sa iyo sa patuloy na pagsama sa akin. Kapag nakuha ko na ang pinakamalaking beat, papalitan ko ito ng totoong brilyante. At formal kitang yayain magpakasal. Sana dumating na ang araw na iyon. Sa lalong madaling panahon. Silan, dahil sa bidding ng kumpanya, 7 taon kang naghintay sa akin. Pero ngayon, umalis ka na lang bigla. Talagang lumakas ang loob mo, ha? Maghiwalay na tayo. Agad ipadala ang lahat ng empleyado sa airport. Huwag silang babalik sa trabaho hanggat hindi nila nakikita si Chen Silan. Chen Silan, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na iwan ako? Director G, may naghihintay po sa inyo sa bahay. Seg. Uwi ako agad. Chen Silan, alam ko na. Hindi mo ako kayang iwan. Kuya Zimo, Bakit ikaw? Director G, nahanap na po namin ang flight ni Director Chen. International flight po ito. Nakaboard na po siya at nakaalis na po ang eroplano. Umalis ng bansa si Chen Silan. Agad akong i-book sa pinakamabilis na flight. Pupuntahan ko siya. Ang natitira na lang po ay economy class sa alas 4 ng madaling araw. Director G, gusto niyo po ba? Ano pa ba? I-book mo agad. Chen Silan, hanggang hindi ako pumapayag na maghiwalay tayo, hindi ka makakaalis sa akin. Kuya Zimo, Mama Wang, Director J, ang kwartong ito, hindi ko pinayagan na may iba pa sa buhay ko. Para kay GZ mo. Nagtiis akong 7 taon. Napakababa ng tingin ko sa sarili. Ngayon, para sa sarili ko na ako mabubuhay. Miss Ken, ano sa tingin niyo ang damit na ito? Hindi ba masyadong matingkad? Hindi po. Ang ganda po. Chen Silan, simula ngayon magpaalam ka na sa nakaraan. Miss Ken, kukunin niyo pa po ba ang mga lumang damit niyo? Itapon mo na lang. Director Du, nasa baba na po ako. Sige, baba na ako para sunduin ka. Naku, siya pala si Director Chen ng Yuncheng branch. Ang ganda ng tindig niya. Si Director Ken ay isang mahusay na leader. Siya ang tumulong sa Yuncheng para maging number 1 sa performance. Silan, 7 taon na tayong hindi nagkita. Lalo kang gumanda. Silan, sinundan ko ang yapak mo at nakakuha rin ako ng offer mula sa Shejian Group. Gusto kita. Gusto mo bang maging tayo? Chen Silan, matagal na kitang gusto. Hindi ko man nasamahan ang nakaraan mo. Pero sana, sa kinabukasan mo, makasama na kita. Chen Silan, maging girlfriend ko, please. Chen Silan, maging girlfriend ko. Inapangako ko, habang buhay kitang mamahalin at alagaan. Gagawin kitang kinakamasaya na babae sa buong mundo. Gusto ko. Magandang araw, Du Licheng. Ako po ang AR Shejian Group. Gusto lang po namin kumpirmahin, pumapayag po ba kayong magtrabaho sa Yuncheng branch ng Shejian Group?
Pumapayag po akong magtrabaho sa Shejian Group. Pero, ayoko po sa Yuncheng branch. Ilipat niyo po ako sa overseas branch. Chen Qilan, 7 taon akong naghintay para lumapit ka sa akin. Director Du. Si Director Chen ay isang napakahusay na empleyado. Paano mo siya nakuha dito? Nga, Director Du. Ipakilala mo naman siya sa amin. Kami ni Director Chen ay magka-class noong kolehiyo. Hindi ko inakala si Director Du at Director Chen. May ganoon palang pinagsamahan. Ipinapahayag ko na simula ngayon. Si Chen Qilan ay formal na itatalaga bilang Vice Presidente ng Shejian Group Overseas Branch. Si Lan, ipapakilala ko sa iyo ang kumpanya. Saj, Hindi mo ba napapansin? Iba ang tingin ni Director Du kay Director Chen. Kahit sino, makikita yan. Kailan bang umiti ng ganyan si Director Du na parang yelo sa isang babae? Sa tingin ko, magkakaroon na tayong asawan presidente. Silan. Umuwi na tayo. Silan. Si Lan. Ano nang inisip mo? pasensya na. Napatulala lang ako. Ano ba ang iniisip ko? Paano naman pupunta si Gizmo para sunduin ako? Wala na ako sa paningin niya. Masaya pa nga siya. Tara, ihahatid na kita sa bahay. Kung ganoon, hindi na ako magpapakipo. Chen Silan. Saan ka ba nagtatago? Maligo ka ng mainit na tubig. Huwag kang magkakasakit. Salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. Pwede ka bang kumain muna bago umalis? Sige. Ang bilis naman dumating ang delivery. Chen Silan. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Chen Silan. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Hiwalay na tayo. Umalis ka na ngayon din. Ibig mong sabihin. Yung sa text, yung sinabi mo dahil sa galit. Sa tingin mo ba ang text na sinend ko sa'yo ay dahil lang sa galit? Ano pa ba? Ano pa ba ang pwedeng mangyari? Sasabihin ko sa'yo. May limitasyon ang pasensya ko. Magayos ka na ngayon din at umuwi ka na kasama ko. Pwede kong ituring na walang nangyari. Wala akong pakialam. Saj, dahil sa tingin mo ay dahil lang sa galit, sasabihin ko sa'yo ngayon mismo. Gizmo, hihiwalayan na kita. Chen Silan, hindi mo ba naririnig ang sinasabi mo? Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Kung ganun, hindi ako mag-atubili na ulitin itong ilang beses para marinig mo. Hanggang sa maintindihan mo. Kahit ilang beses mo pang ulitin. Isa lang ang sagot ko. Hindi ako pumapayag. Wala naman akong ginawang mali. Bakit mo ako hihiwalayan? Miss Chen, sa tingin ko, yung fiance mo, huwag mo na siyang pakasalan. Nagpa-opera ka na nga, pero hindi pa rin siya dumating. Kung pakakasalan mo siya, ano pa ang asahan mo sa kanya? Zimo siya ba? Ay, siya si Manman. Bagong recruit sa kumpanya namin. Bagong graduate pa lang ang bata. Wala pa siyang sasakyan, kaya hinatid ko siya. Silan, mag-taxi ka na lang kauwi mamaya. Tara na. Hindi lang ba ang prutas na binili ko kaninang umaga ang hindi mo gusto? Kailangan mo pa bang maggampo hanggang ngayon? Alam mo, ayaw ko sa mga babaeng gumagawa ng gulo. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Chen Silan, huwag kang sumobra. Gizmo, hindi ko inakala na kaya mong maging ganito kakapal ang mukha. Wala na akong sasabihin sa'yo. Umalis ka na ngayon din sa bahay ko. Makapal ang mukha ko. Chen Silan, linawin mo ang sinasabi mo. Si Lan, sino ang kinakausap mo? Chen Silan, mas mabuti kung maipaliwanag mo ng maayos. Director J. Ikinagagalak kong makilala ka. Magsalita ka. Wala nang dapat ipaliwanag. Director J. Huwag ka nang tumayo. Halika, umupo ka sa bahay namin. Director J, alam kong hindi mo matatanggap ang paghiwalay natin na manggagaling sa bibig ko. Ayos lang.
Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong ito. Kahit sino pa ang magbanggit nito sa hinaharap. Ikaw, Director J, ang nakipaghiwalay sa akin. Ganoon. Masaya ka na ba? Silan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Malinaw na gusto mo si Yao Man. Umatras na ako para bigyan kayong daan. Ano pa ang gusto mo sa akin? Gusto ko si Yao Man. Silan. Nagkakamali ka. Hindi ko siya kailanman nagustuhan. Ang palusot mong yan, sa tingin mo maniniwala pa ako dyan? Pwede kong ipakita sa iyo ang aming chat history. Gizmo, yan ba ang paliwanag mo? Gizmo, yan ba ang paliwanag mo? Sumpa ko, Chen Silan, wala talaga akong. Tama na, Gizmo. Halata namang sawa ka na sa akin, pero patuloy mo pa rin akong ginugulo. Halata namang gusto mo si Yao Man at gusto mong ibigay sa kanya ang lahat ng pinakamagandang bagay sa mundo, pero patuloy ka pa rin nagpapanggap. Gizmo, nang bababae ka at araw-araw sinasayang mo ang kabataan ko. Sa tingin mo nakakatuwa yan, di ba? Chen Silan, alagang nagkakamali ka sa akin. Teka, may isang bagay akong hindi ko pa nasasabi sa'yo. Ang kuya ni Yao Man, si Yao Jianshu, ay kababata ko. Noong bata pa kami, lumanggoy kami, pero hindi na siya umahon. Kaya nang makita ko ang kapatid niya, gusto ko lang siyang protektahan, parang kapatid. Naiintindihan mo ba? Kung ano ang tingin mo kay Yao Man, hindi na mahalaga sa akin. Kahit wala si Yao Man ngayon, hihiwalayan pa rin kita. Hindi na kita mahal. Chen Silan, wala pa tayong 2 araw na hiwalay. Tapos sasabihin mo sa akin ngayon, nakalimutan mo na ang 7 taong relasyon. Hindi ba nakakatawa ang sinasabi mo? Ha? Ikaw ang pinaka nakakatawa sa lahat. Gizmo. Para sa iyong kaawa-awang pagmamataas, pumunta ka pa sa ibang bansa para guluhin ako. Hindi lang 7 taon, kahit 70 taon pa. Ay ako pa rin gawin ngayon nang walang anumang pasanin sa isip na iwan ka. Chen Silan. Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, hindi ka rin kasing halaga ng iniisip mo. Chen Silan. Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, hindi ka rin kasing halaga ng iniisip mo. Hindi mo na kailangang sabihin, alam ko na. Ikaw, Director Jai, bigyan mo naman ang sarili mo ng kaunting dignidad. Silan, huwag ka nang masyadong malungkot. Nasa maling oras ka lang nakatagpo ng maling tao. nasaan na kaya ang tamang tao? Nasaan? Ako, Director Du. Pasensya na, napahiya ka pa sa akin ngayon. Siya ang hindi marunong magpahalaga sa iyo. Wala siyang swerte. Director Du, ikaw. Silan. Sa totoo lang, 7 taon na kitang gusto. Ang pagtanggap ko sa offer ng Shejian ay dahil pinili mo ang Shejian. Ikaw. Ikaw, Alam ko, kahihiwalay mo lang, at hindi ka pa nakaka-move on sa nakaraan. Kaya, hindi mo kailangang magmadali sa pagsagot sa akin. Salamat. Pagkatapos ng business trip ko sa Singapore, pag-isipan ko ng mabuti at sasagutin kita. Talagang hindi mo kailangang magmadali sa pagsagot sa akin. Dahil hihintayin kita palagi. 7 taon na akong naghintay. Hindi na mahalaga ang sandaling ito. Sundin mo lang ang puso mo. Director J, ang dami mo namang oras. Sinundan mo pa ako dito sa Singapore. Ang branch sa Yuncheng, hindi mo na ba kailangan pamahalaan? ano naman sa'yo? Kung saan ka masaya. Chen Silan. Hindi ako naniniwala na kaya mo talaga akong iwan. Kuya Zimo, hinihintay kita sa basement parking. Minamadali na tayo ng kliyente para sa quotation. Balita ko, maraming branch ang nag-agawan. Kailangan nating bilisan. Seg. Alam ko na. Pabalik na ako.
Salamat, Kuya Zimo. Miss Xiao, nagbiyahe ka rin pala para sa trabaho? Kailan ba nagbiyahe si Kuya Zimo na hindi ako kasama? Kung gayon, Miss Xiao, pakialagaan mo si Director G. Huwag mo na siyang hayaang magpakita sa akin. Sana kayong dalawa mag-enjoy kayo. Kuya Zimo, hinihintay na tayo ng kliyente. Ang quotation? Chen Silan. Kapag nakuha ko ang order na to, pupuntahan kita. Gizmo. Akala ko ba hindi mo ako makalimutan kaya sinundan mo ako sa Singapore? Pero, dinala mo si Yao Man para makipagbid sa akin. May tao ba dyan? Tulong! May tao ba dyan? Tulong! May tao ba dyan? Bakit ang sakit ng dibdib ko? Nasa panganib ba si Chen Silan? Para. Inslam kseo hua. Chen Silan. Sagutin mo na ang tawag, Chen Silan. Silan, hindi mo sinasagot ang tawag ni Kuya Zimo. Huwag mo na siyang pansinin, Kuya Zimo. Kuya Zimo. Manahimik ka. Bakit walang signal ang telepono? Imbes na rejected call. Nasa panganib ba si Chen Silan? Dali, umiikot. Kuya Zimo, hindi mo ba pupuntahan ang kliyente? Sabi ko manahimik ka. Hindi mo ba narinig? Umayos ka. May tao ba diyan? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Huwag kang lumapit. Bakit hindi ako makapasok? Bakit? Ang daming usok sa loob. May sunog sa loob ngayon. Hindi ka pwedeng pumasok. Ano? Siguradong natrap si Chen Silan sa loob. Kaya, walang signal. Ay, Kuya Zimo, masyadong delikado sa loob. Hayaan na lang natin ang mga propsyonal na iligtas si Silan. umalis ka. Papasukin niyo ako. Kailangan kong iligtas siya. Hindi ka ba nakakaintindi? Gusto mo bang mamatay? Silan, Silan. Bantayan niyo siya. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Opo. Teka. Hindi pwedeng sitsilan yan. Kuya Zimo, huwag ka nang tumingin. Kahit pa si Silan yan, sunog na ang mukha niya. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala na patay na si Chen Silan. Siguradong nasa loob pa siya. Naghihintay na iligtas ko siya. Papasukin niyo ako. Pakiusap. Papasukin niyo ako. Kailangan ko siyang iligtas. Nagmamakaawa ako. Papasukin niyo ako. Chen Silan. Chen Silan. Gizmo. Gusto mo bang mamatay? Mabuti at ligtas ka. Akala ko hindi na kita makikita. Paano ako mabubuhay nang wala ka? Gizmo. Ano bang ginagawa mo? Alam mo bang delikado to? Alam ko. Pero mas takot akong mawala ka. Hindi mo ba pinahahalagahan ang buhay mo? Umalis na kayo. Kung may sasabihin ka, dito mo na sabihin. Chen Silan. Kahit gaano ka pa kagalit sa akin noon, o naggatampo. Ngayon, dapat kalmado ka na, di ba? Elan. Mahal na mahal ka talaga ni Kuya Zimo. Hindi niya kayang mawala ka.
Inumin mo tong tubig. Patawarin mo na si Kuya Zimo. Sige na? Sinong inirapan mo kanina? Kung malabo ang mata mo ako, tutulungan kitang hugasan. Sinong inirapan mo kanina? Kung malabo ang mata mo ako, tutulungan kitang hugasan. O paano? Ayos na ba ngayon? Naglakas loob kang buhusan ako? Naglakas loob kang buhusan ako. Kuya Zimo, ang sakit ng mata ko. Silan. Nalinawan na kami ni Manman. Siya noon, tinuring ko lang siyang parang kapatid ko. Yung mga bagay na pinagkamalan mo noon, pangako ko, hindi na mangyayari uli. Bitawan mo ako. Silan, maniniwala ka sa akin. Gizmo, bitawan mo ang marumi mong kamay. Gizmo, sinasabi ko sa'yo, hiwalay na kayo ni Xilan. Mahiya ka naman. Sino ka ba para makialam? Wala kang karapatang makisali, tungkol sa akin at sa girlfriend ko. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na, nahuli ako. Mabutit hindi ka nasaktan. Jizzy mo. Kung may sakit ka, magpa-ospital ka sa mental. Huwag kang magwala dito. Chen Silan. Sinaktan mo ako para lang sa isang estranghero. Ilang araw na. Bakit hindi pa rin gumagaling? Lipat na lang kaya tayong ospital? Trangkaso lang to. Hindi ba sinabi kong huwag kang pumunta? Paano kung mahawa ka? Kung mahawa ako, edi wala akong choice kundi makasama ka na lang dito. Kuya Zimo, ang makita kapag gising ko tuwing umaga ang pinakamasayang bagay para sa akin. Silan. Ako ang lalaking minahal mo ng 7 taon. Ngayon, para sa isang estranghero, ganito ang ginagawa mo sa akin. Jizzy mo, ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo? Ako, si Chen Silan, hindi na kita gusto ngayon. Silan, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadyang galitin ka. Hindi ko dapat sinaktan ang kaibigan mo kanina. Pakiusap, huwag kang magali. Sobrang nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo. Sige, saktan mo ako. Saktan mo ako, murahin mo ako, okay lang. Chen Silan, pakiusap. Nagbadalos-dalos lang ako kanina. Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi ko talaga mahal si Yao Manman. Kuya Zimo, hindi ba sabi mo, siya ang pinakagusto mo? Manahimik ka. Chen Silan, dati, hindi ko talaga alam. Si Yao Manman pala ang sadyang nanggugulo sa relasyon nating dalawa. Agad ko siyang sisibakin. Papairalin ko siya. Patawarin mo ako sa isang beses na ito, ha? Pakiusap. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Wala akong pakialam. Patawarin mo ako sa isang beses na ito. Di ba? Hindi mo na kailangang sabihin sa akin yan. Wala akong pakialam. Hindi. Alam kong may pakialam ka sa akin. Siguro, sa akin lang, sa lahat ng ginawa ko dati, nadismaya ka. Chen Silan, pinapangako ko sa'yo. Talaga. Chen Silan, pinapangako ko sa'yo. Chen Silan, ipinapangako ko sa'yo, mula ngayon, hindi na ako kukuha ng babaeng asistan. Lalayo na ako sa lahat ng babaeng yan. Nagmamakaawa ako na patawarin mo ako. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon, please. Jizzy mo, sasabihin ko rin sa'yo sa huling pagkakataon. Tapos na tayo. Tara na. Sandali lang. Director Du, ako na po. Huwag kang gumalaw. Pasensya na, Silan. Director Du, bakit ka nagsusorry? Kasalanan ko ngayon dahil huli akong dumating. Kaya nangyari sa'yo ang mga bagay na yon. Zimo, hindi ka ba kakain ng almusal? Pinakuluan ko yan buong gabi. Ang paborito mong Buddha jumps over the wall. Mahalaga ba ang almusal? Bakit hindi mo ako ginising nang sabihin kong gisingin mo ako? Nalet ako, kasalanan mo. Ginising kita. Sabi mo, huwag kitang istorbohin. Hindi ka na nga nagsosorry, nagdadahilan ka pa. Ikaw na lang ang kumain. Hindi na rin ako kakain ng hapunan. Licheng, pumayag ako. Ano nang sabi mo? Umayag akong pakasalan ka. Licheng, ang pinakamahusay na paraan para makalimot sa isang relasyon ay magsimula ng bago. Kahit na siguro hindi ito patas sa'yo. Wala akong pakialam. Chen Silan.
Papayag ka bang magpakasal sa akin? Papayag ako. Kuya Zimo, bakit ang dami mong nainom? Ibigay mo sa akin ang baso. Chen Silan, bumalik ka na. Dati, ako ang may kasalanan. Ako ang mali. Sumusumpa ko, hindi na kita muling sisigawan. Basta bumalik ka lang. Ang taong mahal ko ay ikaw lang, Chen Silan. Baliw. Paano ko naman magagawang magalit sa'yo? Ikaw lang ang mahal ko palagi. Chen Silan. Mahal kita. Bakit ikaw? Umalis ka. Zimo, anong ginagawa mo? Ako ang pinakamamahal mong Kentilan. Hindi ikaw siya. Hindi mo siya mapapalitan habang buhay. Kung hindi ka nanggulo, paano niya ako hihiwalayan? Ako ang nanggulo? Iyan ang pinakamalaking biro na narinig ko. Hindi ba ikaw ang nag-akala? Hindi ka kayang iwan ni Kensilan. Kaya naman, Niurakan mo ang damdamin niya? Kaya siya umalis? Nakalimutan mo na ba? Buong gabi nagpuyat si Kensilan para ipagluto kang sabaw. Pero ano ang nangyari? Pinakain mo lang sa aso ko. Kuya Zimo, nag-overtime ka na naman. Ipinagluto kita ng mainit na sabaw. Salamat, Silan. Ang yaw-yaw ko, gustong-gusto ang sabaw ng karne. Kung gusto ni Yaoyao, hayaan mo siyang kumain. Ilalabas ko na lang si Manman para kumain. Nga pala, pagkatapos kumain ni Yaoyao, huwag mong kalimutang punasan ang bibig niya. Sa 7 taon na yon, sa mga taong ito, dahil sa akin, patuloy kong sinasaktan si Silan. Ang sama-sama kong tao. Kuya Zimo, kalimutan mo na siya at ang anak niya sa tiyan. Manman will always be here for you. Anong sabi mo? Buntis siya sa anak ko. Nga po. Lumabas na po ang medical report ni Silan bago siya umalis. Buntis siya. Buntis siya sa anak ko. May pag-asa pa ako. Zimo, magising ka nga. Hindi ka na niya mahal, tuluyan na. Buntis siya sa anak ko. May huling kagakataon pa ako. Hindi ko siya kayang mawala. Alam mo ba? Tinanggap na niya ang proposal ni Dulicheng. Kung pupunta ka ngayon, mapapahiya ka lang. Umalis ka sa harapan ko. Sinasabi ko sa'yo, kung magkakita ka pa sa akin, sisiguraduhin kong kuluyan kang mawawala. Chen Silan, hintayin mo ako. Sandali lang po lahat. May mahalaga kaming i-anunsyo ni Kensilan. May mahalaga kaming i-anunsyo. Tama ako, di ba? I-anunsyo rin ni Director Du ang kasal nila ni Director Chen. Hindi ko inasahan na ganito kabilis. Ang posisyon ni Director Du sa pamilya, maisip mo na lang. Kami ni Ken Quilan ay magsasagawa ng formal na kasal bukas. Magaling. Hindi ako pumapayag. Zimo, anong ginagawa mo rito? Zimo, hindi ka welcome dito. Umalis ka kaagad. Du Licheng. Hindi kailanman magkapakasal sa'yo si Chen Silan dahil buntis siya sa anak ko. Zimo, ano bang pinagsasabi mo diyan? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Chen Silan. Chen Silan, hindi ko papayagan na tawagin ng anak ko ang iba na ama. Chen Silan, patawarin mo ako sa pagkakataong ito, please. Para sa bata, umuwi ka na sa akin. Ha? Naalala ko pa ang mga pangako natin sa isa't isa. Nangako ako na magiging mabuting asawa ako. Magiging mabuting ama. Asawa ko, umuwi na tayo. Zimo, nakakadiri ka na ngayon. Nagkaroon tayo ng anak noon, pero ikaw mismo ang pumatay sa kanya. Kahit noong araw na nawala ang bata, sinisi mo pa ako dahil hindi ako nakapaghanda ng hapunan. Ibig sabihin, ang pagpunta mo sa ospital noon ay, Tama. Noong araw ng operasyon, tuluyan akong nawalan ng pag-asa sa'yo. Kasabay nito, nagpa-abort ako. Zimo, sa buhay na ito, huwag ka nang magpakita sa akin. Ang minamahal ko ngayon, si Chen Silan at ang pakakasalan ko ay si Du Licheng lang. ako mismo ang sumira sa pag-ibig ko. At ako rin mismo ang kumatay sa anak ko.